Problema sa pag-aaral? Labis na kahirapan? Bigo sa pag-ibig? O magulong pamilya? Ano nga ba ang pwedeng magtulak sa isang binatilyo para magtangkang wakasan ang kanyang buhay? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwentong hugot ni JM nang maunawaan natin ang kanyang pinagdaanan. Dear wish ko lang, magkahalong paghanga at awa ang nadarama ko para sa aking estudyante at manlalaro na si JM. Pinagsasabay kasi niya ang pag-aaral, ensayo at pagtatrabaho para matustusan ang kanyang sarili. Dagdag pa rito, inaalagaan pa niya ang kanyang ama na may sakit sa pag-iisip. Lumaki sa isang masayang tahanan si JM. Kahit na mahirap, basta ang mahalaga, buo silang pamilya. Yan ang prinsipyo na minulat sa kanila ng kanyang ama. Nung kompleto pa po kami, ang saya po namin, magkakapatid. Naghaharutan sa bahay kahit po napakaliit lang po ng bahay namin na nagsisiksikan kami. Ilang po kami, 7. Napakasaya po ng araw na ganun. Walang hindi gagawin para sa pamilya. Walang trabaho na hindi sinusukuan alang-alang sa mga mahal sa buhay. Pero ang kanyang ina, natutong magsugal, na unti-unting sumira sa pagsasama ng mag-asawa. Sa pera po napaka po ni mama. Imbis na po ipampakain sa amin yung pera, pinasusugal pa po niya. Nakikita ko po si Papa na sinasabihan ni Mama na ano ba yan, wala nang pera. Nagre-reklamo pa po si Mama. Kahit si Papa na po yung nahihirapan. Si Papa, ugali po kasi ni Papa, hindi po siya mahilig umimek. Ang mga problemang ito sa pamilya ang tumanim sa isipan ni JM. Saksi siya sa bangayan ng kanyang mga magulang. Hanggang sa nagpasya na ang ina ni JM na umalis na lang at binitbit pa ang 4 niyang kapatid habang naiwan si JM sa kanyang ama. Ayun po kasi lagi binabanggit ni Papa. Pag po siya sa sakit niya, yung nanay mo may asawa ng iba. Ayun nga po. Pero nung nalaman ko, totoo po pala. Dinala niya po lahat ng gamit dun sa bahay. Wala pong natira kundi gamit lang po na damit ni Papa. Ang dating masayang tahanan, nabalot na ng kalungkutan. Hindi matanggap ng ama na ganito ang sinapit ng kanyang pamilya. Hindi niya ito kinaya at nagdulot ito para takasan siya ng katinoan. Mahirap po sa akin yun kasi kahit po may sakit po yun, lagi nga po niyang kinukumusta yung mga kapatid ko eh. Miss na miss na nga po nung kapatid ko pong bunso. Maging si JM, nabigatan sa sitwasyon nilang mag-ama. Ang gulo at ingay sa paligid ang nagtulak kay JM para gawin ang isang hindi katanggap-tanggap na bagay. Dumating na po ako sa point na na-depress po ako pa 2 beses na nagsusuicide po. Ayaw ko na dito. Hindi ko na kaya. Ganun po yung iniisip ko nun. Puro negative. Ganun po yung iniisip ko nun. Yung feeling na hirap na yung tatay ko. Hirap na din po yung mga kapatid ko doon. Wala po ako sa sarili ko. Umasa po ako sa bahay. Umuwala po ako ng tali. Pagkaangat po doon wala na po. Naikot ako nung pagkapasok nila. Ang JM na muntik nang talunin ng mga pagsubok ay eto na ngayon. Natauhan siya na hindi dapat takasan ang problema. Bagkus ay harapin ito. Alam ko naman po, pagsubok lang to eh. May pagkakataon po talaga na gano'n na dapat kayanan mo isang bagay kahit maliit man o malaking bagay.
sabi ng tatay ko, kayanin ko daw po. Kahit wala daw po, walang wala. At least, matuto daw po akong tumayo sa sarili kong paa. Tungkol dun malapit na kukuhanin. Ang problema, mangyayari dukot. Pero ang kanyang ama, tila lalong lumala ang deprensya. Na maaayos na po ngayon, na sana matapos na para makatulong na ako sa pamilya. Kasi nga kami, utak sa utak lang yung mga sinasabi namin, konektado lang. Hindi kami pwedeng basta-basta bigkas ng utak kasi nga hasa. Hinahasa ang utak para gamitin sa ibang bansa, sa itaas. Kahit hindi ka nag-aral, utak lang gagamitin. Minsan tumatakas pa ang ama at gumagala sa kung saan-saan. Naglakad po siya. Mula San Pablo hanggang Gumaca, Quezon po. Inabot po siya ng paglalakad niya ng 2 araw. Kasi nakadating po siya ng alas 12 doon. Na ang pera niya lang po ay 10 piso. Maliban sa pag-aalaga sa magulang, siya rin ang kumakayod para sa kanila. Kaya nagtitinda rin siya ng taho tuwing umaga. Pagkatapos nito'y naghahanda na siya para pumasok sa eskwela. Bukod sa pagiging estudyante, ay kasali rin si JM sa varsity ng basketball team sa kanilang eskwela. Ang pagiging matatag, positibo at mabuting tao ni JM ang nagtulak sa kanyang coach para sumulat sa Wish Ko Lang. Wish ko lang. Ang JM na muntik nang talunin ng mga pagsubok ay eto na ngayon. Pero ang kanyang ama, tila lalong lumala ang deprensya. Minsan tumatakas pa ang ama at gumagala sa kung saan-saan. Naglakad po siya. Mula San Pablo hanggang Gumaca, Quezon po. Inabot po siya ng paglalakad niya ng 2 araw. Kasi nakadating po siya ng alas 12 doon. Na ang pera niya lang po ay 10 piso. Nangingi lang daw po siya ng sabaw, tsaka kanin. May nabibigay din daw po sa kanya minsan ng pagkain na doon. Pero nung nakita kong ganun sa papa, ibang-iba po talaga yung tingin ko sa kanya. Kahit ang tiyahin na malapit sa kanila ay saksi sa paghihirap ni JM sa kalagayan ng ama na mayroong sakit sa pag-iisip. Kasing nagwawala, mga kung ano-ano yung sinasabi. Kasi kakaiba nga yung inaasal niya, hindi parang sa normal na mga tao. Nakatulad ng, hindi mo siya makakausap ng normal. Iba-ibang sinasagot niya pagtagal ng pag-uusap niyo. Kaya lang ay wala akong magawa. Matulungan ko man lang siya, hindi yung sa pang-araw-araw, yung mga paunti-unti. Tanging sina JM at ang ama ang nakatira sa loob ng munting tahanang ito. At siya lang ang nag-aasikaso sa ama. Minsan, hindi ko na lang po pinapansin. Naiisip ko na lang po, ayos yan si Papa. Kahit po masakit sa kalooban ko na ganun siya, tinitiis ko na lang po kung ano po yung kalagayan niya. Maliban sa pag-aalaga sa magulang, siya rin ang kumakayod para sa kanila. Kaya nagtitinda rin siya ng taho tuwing umaga. Pagkatapos nito'y naghahanda na siya para pumasok sa eskwela. Bago umalis ng bahay, inaayos niya ang mga kakailanganin ng ama sa bahay. Ipinangako ni JM na tutuparin ang nag-iisang pangarap ng kanyang ama, ang makapagtapos siya ng pag-aaral. Masakit po sa akin yun, kasi po panganay po ako eh. Gusto ko po kasi ipakita sa kapatid ko na kahit hindi kami kumpleto, pilitin pa rin po namin mag-aral. Kasi po, ayun din naman po ang pangaral sa akin ng tatay ko, na kahit walang pera, mag-aral ka, mag-face ka kung anong meron ka. Ayun po yung laging nasa isip ko pag tuwing naalala ko po si Papa. Bukod sa pagiging estudyante, ay kasali rin si JM sa varsity ng basketball team sa kanilang eskwela.
Ang kanyang coach Ronel, hindi lang daw naging gabay niya sa court dahil madalas ay hingahan rin siya ng mga problema. Naawa plus humanga kasi ano siya nakukuha pa niyang mag-aral, nakukuha pa niyang umattend ng training. Nagagawa pa niya mga bagay na yon na may pinagdadaanan siya sa bahay nila eh. Pagdating dito, training, aral siya. Pero pag uwi ng bahay nila, ibang tao siya. Talagang pamilya talaga siya. Ibang players, may lakad. Siya, hindi pwede kasi lalo na yung pag nauwi yung tatay niya, kinakailangan alagaan, doon lang siya. Minsan kinakailangan niya yung trabaho pag walang pera. Buti na lang nga may mga tumutulong din sa kanya. May mga teachers dito na natutulungan siya kahit sa pagkain. Sa akin naman, more on, ang ginagawa ko sa kanya, more on payo plus, pag kasi nasa basketball team ka, masaya eh. Although nakapagod ka, pero kasama yung mga teammates mo, nakakalimutan niya yung mga problema niya. Laking bagay para sa kanya. Malaking tulong daw ang basketball sa buhay ni JM. Mahalaga po sa akin yung basketball kasi dito po ako nalilibang. Yung problema ko po, nakakalimutan ko po dahil sa basketball. Kasi po yung, kaysa naman po umisip ako ng umisip, mas ginusto ko pa pong mag-hard work na mag-training sa basketball. Dito muna ako, makapokus po dito sa basketball nito. Tsaka po yung mag-aaral ko. Doon po ako nakapokus. Para sa Binatilyo, parang hawig daw sa basketball ang mga pagsubok niya ngayon. May mahirap na kalaban, may araw na malas. Kasama lang daw ito sa laro ng buhay. Hindi magtatagal ay matatapos din at naniniwala siya na makukuha niya ang hinihintay na pagkapanalo. Kahit may sakit ka, hindi kita kinakahiya. Ni kanino man, ni minsan hindi kita kinakahiya. Kung tutusin, pinagmamalaki pa nga kita sa mga klase ko kasi nabigyan ako ng ganung kasipag na tatay. Mahal na mahal ko kayo. Bihira ako mong sabihin sa inyo. Ngayon ko lang masabi sa inyo na ganun. Sana po maging maayos ka na. Dahil itong ginagawa ko para din naman po sa inyo. Hindi po ito para sa akin. Para din po sa buong pamilya natin po. Kaya po ako nag-aaral ng ganito. Kahit po mahirap, masakit po sa damdamin ko pa na ganun ka. Pero iniisip ko, ayos ka. Ang pagiging matatag, positibo at mabuting tao ni JM ang nagtulak sa kanyang coach para sumulat sa Wish Ko Lang. Dahil batid niya na magiging inspirasyon si JM sa ibang kabataan ngayon at sana mabigyan ng nararapat na tulong ang Binatilyo. Kakatapos lamang ng ensayo noon ni na JM, ang hindi nila alam, kami ang may inilatag na game plan ng mga oras na yon. Ano nakasulat? Ano nakasulat? Ano kasulat? Tayo. Wish ko lang. Maraming salamat po na ginawan niyo po ako ng sulat dun sa buhay ko. Pero sir, itong sinulat ng buhay ko, ito po yung buhay na hindi pa po ito tapos, sir. Meron pa po itong duduktungan na isang magandang parang nobela sa buhay ko na may magandang happy ending. Wish ko lang. Hindi biro ang mga pinagdaraanan ni JM at ang tanging niyang hiling ay kumatok na ang pag-asa na sana'y mabago pa ang sunod na mga kabanata sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Lalo pat walang humpay ang kanyang pag-aaral at pagkayod. Kakatapos lamang ng ensayo noon ni na JM, batid ni Coach Ronel na walang budget ang Binatilyo para sa panghapunan nito, kaya sagot niya muna ito. Ang hindi nila alam, kami ang may inilatag na game plan ng mga oras na yon. Pero bago ang lahat, tignan mo na nga ang bagong disenyo sa basketball jersey mo. At hindi mo ba alam na na-draft ka na ng bagong champion team? Dahil ikaw ang MVP o Most Valuable Player sa araw na ito. Ano kasulat? Tayo. Wish ko lang
Masaya naman po kasi yung tatay ko medyo magiging maayos na po. Na hindi na po tulad ng dati. At isa rin na dapat pasalamatan ay ang nagbahagi ng kwento mo sa Wish Ko Lang. Walang iba kundi si Coach Ronel. Sayang yung pagiging tao niya eh. Mabait na bata eh. Tapos yung pagmahal sa pamilya eh. Lalo sa ama. Tapos kahit walang kain, napasok, nag-aaral. At marunong makipag-usap sa mga guro. Kaya siya minamahal din nila. Si Coach, parang tumayo sa akin tatay. Maraming salamat po na ginawan niyo po ako ng sulat dun sa kwento kong buhay ko. Pero sir, itong sinulat ng buhay ko, ito po yung buhay na hindi pa po ito tapos sir. Meron pa po itong duduktungan na isang magandang parang nobela sa buhay ko na may magandang happy ending. Mapalad si JM dahil palaging nakabantay sa kanya si Coach Ronel. Pero sa pagkakataong ito, ilalagay namin sa iyong mga kamay ang katuparan ng 3 pinakaminimiti mo sa buhay. Ilagay natin kunwari si JM sa sitwasyon na paubos na ang oras sa laro. Laman ng 2 ang kalaban at 3 free throw ang kailangan niyang ma-shoot. Game ka na ba, JM? Ang unang free throw para sa wish mo sa iyong ama. Sinamahan namin sina JM at ang kanyang ama sa isang psychiatrist. Marami na kasi kaming nagawa na kwento na tulad ng kaso ng ama ng binatilyo. Kaya naniniwala kaming kayang-kaya siyang pagalingin ng isang espesyalista. O, anong nagiging problema mo? May nadidinig kang mga boses na nabulong pag nag-iisa ka? Meron po. Anong mga boses yan? Boses po yung tao. Hindi naman po umano. Ha? Boses ng tao. Lalaki, babae? May lalaki, may babae. Okay. Ngayon, ano? Ang findings ni Doc, depresyon ang sanhi kaya naiba ang kilos at pag-uugali ng ama ni JM. May depression na walang dahilan. Chemical imbalance. Yung kanila may dahilan. Like I said, ang dahilan, pinakadahilan yung hirap ng buhay nila ngayon. Buti na lamang daw at napatignan siya habang maaga pa. Usually, pagka-prolong ang stress, pwedeng pumatak ito sa psychosis, pagkasira ng isip, o kaya maging suicidal. Maswerte rin daw ang ama ni JM at sa ganitong panahon siya natignan ng isang eksperto kung saan marami ng mabibisang gamot ang available sa mga butika. Hindi nyo na rin po problemahin ang pambili ng gamot dahil regalo na namin ang pang-ilang buwan nito. Maliban sa kampyonato, dasal din ni JM na sana'y huwag siyang mahinto sa pag-aaral. Malamang daw kasi ay ito ang mangyari dahil walang-wala sila ngayon. Kaya huwag ka sana miminti sa pangalawang free throw, JM, dahil may sorpresa pa kami para sa iyo. Ang pribadong paaralang ito, ang pinakamalapit na school sa bahay ni na JM. At ngayong araw, hinihintay na nila ang binatilyo. Ayan, makinig ka ng maigi kay Doc Susie, ha? Hello, JM. Kumusta? Kumusta? Ako si Dr. Susie Yala. Nakikibahagi ang San Pablo College sa katuparan ng iyong mga wish. Ginagawad ko sa iyo itong scholarship grant para sa senior high school. Naway matupad mo ang lahat ng iyong pangarap dito sa San Pablo Colleges. Sana matupad lahat ng pangarap mo dito sa San Pablo Colleges. Para po kasi imposible, wala pong financial na pera kahit ano. Maraming salamat po sa binigay niyo sa akin. Isa po itong malaking bagay para sa akin. Maganda rin po nag-aaral sa akin po ito. Ba po nung matutuwa din po yung tatay ko na mababawasan din po yung problema niya. Mag-isip po dun sa pag-aaral ko nga po ganito. Sisikapin ko po na makatapos po ako sa regalong nito. Maraming salamat po. Pasok din sa athletic scholarship si JM dito sa bago niyang paaralan. Ang ibig sabihin, sagot na rin ng school ang board and lodging at meal allowance ni JM. Sagad-sagarin na natin ang mga sorpresa ngayong araw na to.
Minsan ding nangarap si JM na magkaroon ng sariling bisikleta. Kaso nagastos niya ang kanyang ipon sa pangangailangan ng ama. Sasamahan ka ni ate, mamili ka kahit ano. Ha? Mamili ka kahit anong bike. O, gusto mo? Maagang pamasko para sa'yo, JM. Sige na at mamili ka na. Excited ako pumili ng bike. Sige, pili ka na. Love at first sight na nga raw ang naramdaman ni JM nang mahawakan ang kanyang pinakaunang bisikleta. Malaki po itong tulong sa akin itong bike na to dahil po hindi na po ako masyadong mamamasahe. Scholarship at bike? Check! Ang pangatlong wish ni JM, ang pinakamalapit sa kanyang puso. Mag-iisang taon na raw kasi nang umalis ang ina ni JM na kasama ang kanyang mga nakababatang kapatid. Pati ka napunta. Tapos kung ano pang tinetext sa akin kung ano masasama. Ba't ganun kayo? Kung ano na sinasabi niyo sa text. Kaya ako nadadalang pumunta niya mga kapatid mo. Sino siya? Sino siya? Kuya. Kuya? Yun lang po, nakita ko lang po silang masaya at saka maayos. Okay na po ako doon. Wala na po akong hilingin pa. Basta nakita ko lang maayos yung mga kapatid ko. Para sa mga kapatid niya, ang free throw na ito. Ang muli silang mayakap at makapiling. Mula San Pablo, bumiyahe kami ng 1 oras patungong Barangay Bukal, Nagcarlan, Laguna. Dito na raw kasi nakatira ang kanyang ina at mga kapatid kasama ang kanilang stepfather. Isang pamilyar na mukha ang sumalubong kay JM. Pero medyo mailap ito at biglang tumakbo palayo. Ka, Yun na pala ang isa sa mga kapatid ni JM na si Paul. gusto mo dito? Ha? Teka lang, nagtuloy kita. Napasok pa. Maya-maya pa'y isa-isa nang nagdatingan ang iba pang kapatid ni JM. Hindi maikakaila ang pananabik ng magkakapatid sa isa't isa. Sino to? Sino to? Sino siya? Sino siya? Kuya. Kuya? Kuya. Doon lang din nakita ni JM ang ina na may hinanakit din pala sa kanya. Pati ka napunta. Tapos kung ano pang tinetext sa akin kung ano masasama. Ba't ganun kayo? Kung ano na sinasabi niyo sa text. Kaya ako nadadalang pumunta niya mga kapatid mo. Kung ano na sinasabi niyo sa akin masasama. Sabi niya, hindi pinapakain niya. Pinasabi sa akin ni Tia sa text. Kaya nadadala ako pumunta sa San Pablo dahil yung sinasabi niyo. Hindi ko alam yun. Ako iniintindi ko pagpasok ko. Eh kaya nga, iniintindi mo yung pagpasok mo. Pero yung tiyahin mo, yung si Tia, kung ano sinasabi sa akin masama. Ano man ang lalim ng tampuhan nila sa isa't isa, walang ina na mananatiling matigas sa nagpapakumbabang anak. Para naman gumaan ang nasaksihan naming tagpo, ibinigay na namin ang mga hiniling na pasalubong ni JM para sa kanyang mga kapatid. Thank you so much. Salubong mo, kuya. Salamat naman sa salubong mo. Sapat na raw ang mumunting tinig ng pasasalamat para masabi naming mission accomplished ang pangatlong wish ni JM. Yun lang po, nakita ko lang po silang masaya at saka maayos. Okay na po ako doon. Wala na po akong hilingin pa. Basta nakita ko lang maayos yung mga kapatid ko. Malaking bagay rin daw na napasyalan niya ang mga kapatid. Isang paalala raw ito kung para kanino niya nilalaan ang lahat ng sakripisyo niya sa buhay. Dahil nga po sa kanila, kaya po gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Para din naman po sa kanila yung ginagawa ko. Kahit ganito po yung sitwasyon namin ngayon, mahirap po. Kung ang
ang buhay ay isang laro sa basketball, minsan ang natambakan ng punto si JM sa dami ng mga pagsubok na kanyang kinaharap. Pero dahil sa konting ayuda na tinanggap ng binata, unti-unting sumisilip ang pag-asa na maaari pa niyang makamit ang magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Maaga mang sinubukan ang katatagan ni JM, patunay lang na kayang malampasan ang kahit na anong pagsubok, lalo na kung para ito sa kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy po kayong lumiham, mag-message sa aming Facebook account o mag-email ng inyong kwento at kahilingan. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.